Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development DSWD. Asek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Joel and Weng, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Kausap namin kanina si Commissioner Gutierrez, ma'am. At sabi niya hindi daw sa kanila ang pagkukulang. At wala lang daw sa kanila yung application pa. Paano ba talaga takbuhan yan, ma'am? During the time na kayo po ang nagbibigay nito, kailangan ba meron pang application form at chuchu para ho dito po sa mga senior citizen po nating centenarian? Well, that's correct, Joel and Weng. For the centenarians gift at yung expanded senior citizen centenarians gift, ang initial talaga na proseso ay nanggagaling sa local government unit, particularly sa Office of the Senior Citizens Affairs. Okay. Kasi sila po yung nakakatukoy kung sino po yung elderly o yung senior citizen na umaabot na previously sa 100 years old. Kasi ngayon expanded na nga, so meron ng significant milestones like 80, 85, 90, 95 years old na nakakatanggap na ng cash incentive. Ngayon, noong pong DSWD ang nanguna sa pagpapatupad niyan, we work closely with the local government units kasi meron naman kaming mga field offices, meron po kaming mga satellite offices. So we work closely with the local government units. Kapag may mga nasumite po na document sa DSWD, agad po namin yan na na-verify. Nakakapag-sagawa kami ng field validation to determine if buhay pa nga po yung senior citizen na ina-applyan nung centenarians gift. So mabilis po namin na isasagawa yan. Nakakapaggawa kami ng master list na isasubmit namin sa central office for funding requirement. So ganun po kasi yung coordination namin with the LGUs. But we understand na sa NCSC meron din naman na pong koordinasyon na ginagawa at dahil meron na rin silang database o may initial ng database sa mga senior citizens, nagkakaroon na rin sila ng koordinasyon, especially so na meron na rin po silang mga regional offices. Pero yun, ma'am, ang contention ay nag-a-apply pa ba sa inyo noon ang mga senior citizen? Or matics na yung LGU or OSCA yung magsasubmit sa inyo ng kanilang dokumento para sa isang senior citizen na umabot na doon sa edad na nararapat mabigyan ng benepisyo? Yes, Weng. Yung pong aplikasyon mula po sa OSCA, mula sa local government unit, na isasubmit po agad sa field office ng DSWD. Ganun kasi yung coordination namin. Kaya sabi ko kanina, we have a mechanism to immediately verify yung pong impormasyon na isinumiti po sa amin. Sana ganun din yung magamit na sistema. Kung may dati ng effective na mechanism, bakit hindi yun kinuha din? I-turn over na lang sa kanila. Kinuha din dapat yun ng commission para hindi na nagkaroon ng panibago pa. Di ba, Joel? Para hindi nalito or na-delay yung benefits. Okay. Actually, dahil nga doon sa Executive Order number 96, na nilagdaan nga ni President Marcos Jr. noong pong nakaraang taon, na kung saan nga po linalagay yung NCSC sa supervision ng DSWD, mas maayos yung policy and program coordination natin. Tama yung nabanggit mo, Weng, na kung meron ng existing system na nag-work naman, yung pong ating coordination or nag-work yung previous mechanism natin, pwede nating i-adapt. And dahil nga sinisupervise na ng DSWD ang NCSC, mapag-uusapan natin kung ano yung mga inisyatibo na mas makakapagbuti sa implementasyon natin ng mga programa. And Weng and Joel, dahil pinag-uusapan na rin natin yung mga existing na mga mechanisms. Actually sa DSWD kasi meron tayong may database tayo noon na forecast natin yung mga senior citizens na aabot na ng 100 years old. So bago pa man po magkapag-sumite ng aplikasyon yung pong mga elderly, alam na po natin kung sino yung aabot ng 100 years old. Kaya nga sabi ko, kapag merong document na naisumite sa atin, alam na po natin
nagsasagawa na tayo ng immediate verification. Baka And very helpful sa atin yon yung forecasting mechanism natin. Kasi sa budgeting, mahalaga yon eh. Oo. Alam natin kung magkano hihingi na karagdagang pondo. Kasi alam natin na for the incoming year, merong gantong bilang ng makakatanggap ng centenarian. Ma'am, baka pwede naman magdialogo kayo ng DSWD at saka yung National Commission of Senior Citizens para mas maging mas malinis pa Mas yung cohesive. turnover natin. Cohesive, Oo. no, ma'am? Oo. Actually, alam niyo po noong nagkakaroon tayo ng transition planning with the NCSC, kahit na nung hindi pa naisa sa na ipapasa or na pipirmahan yung executive order last year, talagang in constant coordination with the NCSC. Yung mga magagandang practices ng DSWD ay atin din pong ibinahagi sa NCSC. Kasi ang gusto nga natin, hindi ma-disrupt, hindi po mabago yung magandang pamamaraan na naumpisahan na po natin. Okay. But we understand na syempre, in the course of the years na nagkakaroon din sila ng mga inisyatibo, merong din silang mga gustong ma-implement na mga strategies o mekanismo. But yeah, we're in close coordination, especially now na under sila ng supervision ng DSWD. We're reviewing yung mga strategies that we've employed in the previous years, and we're explaining to them how this has worked for the betterment of the elderly sector. So, titignan natin kung ano yung ipagpapatuloy. And with the issues that are surfacing now, we will be recommending direction for the NCSC in terms of program Okay. implementation. Briefly, ma'am, ano po ang mga tulong na naipaabot na po natin doon sa mga naapektuhan po ng Bagyong Basyang? Okay. Para naman po sa mga naapektuhan ng Bagyong Basyang, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na po ng mahigit 82 million pesos worth of humanitarian assistance. Yan ay binubuo ng mahigit 96,000 na mga family food packs, mahigit 6,000 na ready-to-eat food boxes, mga non-food items kagaya ng hygiene kits, sleeping kits at mga modular tents. Noong Sabado, nagtungo ng Iligan City si Secretary Rex Gatchalian dahil ang utos po ni Pangulong Marcos Jr., tiyakin na lahat po ng mga naapektuhan ng Bagyong Basyang ay agad na makakatanggap ng tulong. So nagtungo nga po siya, nagkaroon ng dialogo with the local government unit para matukoy ano pa yung karagdagang tulong na may-ari namin maipaabot aside from the food packs and non-food items that we've distributed last week. Now, napag-usapan din ano yung karagdagang intervention like yung cash for work o yung emergency cash transfer kasi nga marami rin ang nasira yung mga bahay. Maraming kinakailangan din na mga tumulong sa paglilinis sa kanila pong mga komunidad. So, yan po yung yan po yung mga tinitingnan namin, and Secretary Rex Gatchalian will be meeting the disaster cluster this morning para magbigay din ng direktiba hindi nga sa ginawa niyang pagbisita noong Sabado. But patuloy naman po yung coordination ng aming pong mga field offices para makapagpatuloy tayo sa isinasagawa natin na disaster response operation. Okay. Alright. Asek, salamat Thank you. Mag-ingat ka. Good Thank you, morning, ma'am. Maraming salamat din, Weng and Joel. Magandang umaga sa inyo. Good Asek morning po. Irene Dumlao, spokesperson, Department of Social Welfare and Development. Ang oras po natin, Hilingan, walang pinoprotektahan.